Umagang kay ganda po sa lahat. Pastor Abet po ang inyong lingkod, ang inyong devotional leader sa umagang ito. Lunes na naman, sama-sama po tayong makinig ng ating devotion sa umagang ito, nang sa gayon may baon tayong kalakasan para sa maghapong trabaho. Mensaheng mula sa salita ng Diyos. The marketplace is empty, no more traffic in the streets. All the builders' tools are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewife sees the labors, in the courtroom no debate. Work on earth is all suspended as the King comes through the gate. The King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. Happy faces are gonna line the hallways, those whose lives have been redeemed, and broken homes that He has mended, those from prison He has freed. Little children and the aged, hand in hand stand all aglow. Then who were crippled, broken, ruined, clad in garments white as snow. I can hear the chariots rumble, I can see the marching throng, the flurry of God's trumpets spells the end of sin and wrong. Regal robes are now unfolding, heaven's grandstands all in place. Heaven's choir now assembled starts to sing Amazing Grace. Heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming. The King
Bridging the Gap, Connecting Generations Through Faith ay isang makapangyarihang tema na umiikot sa idea ng pagpapalakas ng ugnayan sa iba't ibang age level sa pamamagitan ng pagbabahabahagi at pag-aalaga ng mga pananampalatayang nakabatay sa pananampalataya. Proverbs 22:6, ito ang sabi niya, "Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan." Ang talata na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng paggabay sa mga bata o sa mga batang henerasyon sa kanilang espiritual na buhay. Mahalaga ang papel ng mga magulang, mga guro o mga leaders ng church sa pagtatanim ng matibay na pananampalataya at moral na pundasyon sa kanilang buhay. Pero paano po ba natin gagawin ito? Tara, samahan po ninyo ako at ating pag-usapan. Unang-una mga kapatid, ma-encourage natin ang mga naunang henerasyon na maglaan ng oras upang magbahagi o yung tinatawag nating mentoring sa mga batang henerasyon sapagkat ang ganitong paraan ay maaring lumikha ng matibay na ugnayan sa isa't isa. Ang pagtuturong ito ay maaring maganap sa loob ng pamilya, ng simbahan o mga organisasyong pangkomunidad na nagsusulong ng pagkabahabahagi o pag-unawa sa pananampalataya. Kalawa, bukas sa malayang pagsamba at pag-aaral ng mga grupo o ng age level sapagkat ito'y maaring magbigay daan sa mga bata at matatanda na matuto mula sa mga karanasan at pananaw ng isa't isa upang mapahusay ang kanilang sama-samang paglalakbay sa pananampalataya at pagsamba sa ating Panginoon. Ang pagkabahabahagi ng mga personal na patotoo at mga kwento ng pananampalataya ay maaari magsilbing tulay sa mga pagkakahati-hati ng mga henerasyon. Ang mga matatandang henerasyon na ay maaari magbigay ng karunungan na nakukuha sa pamamagitan ng mga karanasan sa buhay, habang ang mga nakababatang individual ay maaring magbahagi ng kanilang mga bagong pananaw at mga tanong. Ika-4, ang pagkakaroon ng collaborative project o pagtutulungan na kabahagi ang bawat age level, bata, kabataan, kabataang may gulang, at older adults na merong isang layunin. Working together as one team sa isang paglilingkod sa komunidad, sapagkat ito'y nakakatulong sa pagbuo ng isang matatag na relasyon habang ang bawat isa ay nagpapakita ng pananampalataya na merong pagkilos sa kanila. Kalima, sa makabagong panahon ngayon, ang paggamit ng teknolohiya ay maaaring maging isang paraan upang makakonek tayo sa isa't isa. Ang mga mas batang miyembro ay maaaring makatulong sa mga matatandang henerasyon na matuto tungkol sa mga digital na gamit o paraan upang magkaroon ng pagsasanay sa pagde-develop ng pananampalataya. Magamit ito nang sa ganyan ay nagtataguyod tayo ng maliwanag na komunikasyon at mga pagbabahagi ng karanasan na meron tayo. Ika-6, ang pag-i-encourage natin sa mga tao sa mga iba't ibang edad na magdasal, manalangin para sa isa't isa o magkaroon ng prayer partner. Malaki ang papel ng prayer partnership sa pagbubuo ng malalim na koneksyon. Ang ganitong gawain ay nakakatulong sa pagpapalakas ng pananampalataya at pagpapakita ng kahalagahan ng komunidad. Mga kapatid, sa pagpamamagitan ng pagtuon natin sa mga strategying ito, maaaring maibsan ng mga church o ng ating iglesia ang agwat sa henerasyon. Tiyak ang ating pagpapahalaga sa pananampalataya hindi lamang sa pamamagitan ng pagpasa nito, kundi pati na rin sa pamamagitan ng iba't ibang perspektibo. Sa huli, ang koneksyon natin sa isa't isa ay maaring humantong sa mas matibay at mas nagkakaisang komunidad ng ating iglesia, ng pananampalataya na umaasa sa karunungan, pagmamahal, suporta at pagkakaisa. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat bagamat kami iba-iba ang level, ngunit kami iyong pinag-isa. Bagamat kami, Panginoon, ay magkaiba-iba sa aming pamumuhay, sa aming kinalakihan, sa aming mga gawain, sa aming mga status. Ngunit kami iyon, Diyos, tinawag upang maging isang at maging ganap na kabahagi ng iyong katawan. Samahan niyo po kami, Panginoon,
at kami ay makatugon bilang iisang katawan sa iyong layunin, sa iyong misyon, upang patuloy lang yung paghahari ay amin pong madala sa community na yung pinagkatiwala sa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang church na ito. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga kabataan, ang mga munting bata, ang mga kabataang may gulang, maging ang aming mga seniors of Father God, ang mga kababayan at kalalakihan, patuloy na kami ay maging isa sa gawain at paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pastor Abet po, pansamantala nagpapaalam hanggang sa susunod na Lunes, nagpapaalala sa bawat isa na habang may buhay, may pag-asa, sapagkat si Jesus ang laging kasama sa bawat minuto ng ating buhay.